Tinawag at tinipon tayo ng Diyos sa dakong ito. Ano ang ating namamasdan? Dinala tayo ng Panginoon sa lugar na ito. Ano ang ating naririnig? Naririnig namin ang pag-asa ng Diyos at sa bawat ninuoy na makatid ang bawat isa, ang isa't isa, na kanilang pinagay sa Espiritu ng kapatakan. Inahamon tayo ngayon ng Diyos na ibukas ang ating mga puso at buhay para sa Tuhan. Ano ang ating gagawin? Sa bagay na ang aming pinag-anak ng Israel, tagagawin ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon. Halina, sambahin natin at papurihan ang Panginoon sa masayang pagdiriwang. Siya ang mabuting kapatid at kaibigan ng lahat. Nakakamangha namin Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba sa pagkakatipon mo sa umagang ito. Dinululutan mo kami lagi ng pag-asa sa mga panahon na kami nanginginig kapayapaan sa panahon ng tululugan at kagalakan. Sa mga kalagayang hindi namin inaasahan, kaya naman patuloy kami nagpapasalamat sa iyo. Tulungan mo po kami ngayon mamamahinga sa iyong presensya. Maging panahuhin ka namin sa mga sandalin ito at sa buong linggo ay makasama ka namin. Nawa sa pangunguna ng banal na Espiritu ay itulot mo makita namin kung paano tanggapin ang iyong mga hinilaan para sa amin sa araw na ito. At manatili kami bukas sa iyong mga pamamaraan. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Awang sa pagsisisi. Nasusulat sa banal na kasulatan na tayong mga taong nilikha sa wangis ng Diyos bilang mga lalaki at babae ay sumuhay at nagkasala sa Kanya. Nagpakita tayo ng kahinaan at kahangalan sa pagpapasya sa mga bagay na inaakala natin makakabuti para sa atin. Tunay na tayo ay may mahina at malapit sa kasalanan at ikso. Ngunit bawat pahina ng Biblia ay
nagpapahayag ng mga punto ng kahinaan at pagkawasak ng tao. Subalit may mga pahina din naman ang banal na kasulatan na nagpupunto tungkol sa isang Diyos na nag-aamal na mapanumbalik tayo sa Kanya upang muli. Halika kayo, umpisa natin ngayon ang ating mga kasalanan, handa ang ating mga sarili sa paglilinis at kapatawaran at pagkakaloob ng Panginoon Diyos sa atin. Gumawa ang bawat isa na matapat na pangungupisa. This is the day at tayo po ay samayan sa biyaya ng Panginoon. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo masaya at purihin siya, Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos, tayo masaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Alive forever. Our Jesus is alive forevermore. Alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, my Jesus is alive. Palapan po natin ang Panginoon. Mga kabalita at malasakit ng Iglesia, ang ating pong midweek meeting, Bible study, Wednesday, World Cafe, Sunday of PH, considering and other studies for May meeting.
Ang mga kabalita po ng mga si Atos. Sa ating JC, makakala. Si WB. Siya. Siya. Magandang umaga po sa ating lahat. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating prayer meeting at Bible study every Wednesday. At ngayon pong buwan na ito, sa end of the month, ay sa aming tahanan po sa Ignacio Family gagawin ang ating pong Bible study. Kaya po, iniimbitahan po namin kayong lahat every Wednesdays at 7 p.m. dito po sa church. At sa huling Wednesday po ng buwan na ito ay sa tahanan po ng Ignacio Family. Every month po, magkakaroon na po tayo ng prayer meeting and Bible study sa mga tahanan po ninyo. Kaya sa next month, August, sa tahanan naman po ni Elder Becca. So yung mga susunod pong buwan, kayo po ay aming i-request, kumangari po sana na sa tahanan ninyo natin gagawin ang ating Bible study. Ayan po. And then, ang ating pong children Sunday school, dalawa lang po yung bata na nakita ko kanina dito. Ano na kaya? Nasaan na kaya yung mga bata natin? Kaya ako nananawagan po tayo sa inyong mga anak, mga apo, ano po, na kung sino po ang kapitbahay ng mga bata na nandito, ay sana po masabihan sila. Alas 9 po ng umaga ang Sunday school ng mga bata. Ganon din po sa mga adult. Alas 9 po ng umaga. Yun naman po, at sana po sa Sunday ay marami na tayong attend. 9 o'clock, nandito na po tayo sa church. Salamat po. Mapaalang umaga po mga kapatid. Good morning! Tayo po yung papasalamat sa Panginoon at tayo po sumapit sa tatlong linggo sa buwang ito. Ako po ba third Sunday na tayo? Okay. At tayo po ay nasa ikalimang linggo matapos ng Pentecostes o 5th Sunday after Pentecost. Sa buwan po ito ay ating binibigyan ng pansin ang Rural Life Emphasis Month, na kung saan ang ating pong gawain, ang ating ministeryo bilang iglesia ay patuloy po nag-extend doon po sa kalayunan. Ganun din po ay nagkaroon po tayo ng mga adjustments sa mga fellowship and activities ng ating CLOs. Unang-una po ang fellowship ng CYF, supposedly ngayon po yan, o after lunch, doon po sa UCCP Caridad. Tama po ba? At Dana? Sa Cavite City, ano? Okay. So, dapat mamaya po yan hapon, pero na-reset po siya sa susunod na linggo. Ngayon, ang problema po ay sabay pala ito ng SIAP. So, makikiusap po sa ating CEN o sa ating mga elder na baka pwedeng samahan ang ating pong mga CYF next Sunday doon po sa Cavite City. At ako naman po ay pupunta naman doon sa SIAP Fellowship sa Makati City, sa UCCP pinagkaisahan. Ano po? So, may sabay po yung gawain next Sunday. 3 p.m. CYF, doon po sa UCCP Caridad sa Cavite City. And then, yung SIAP po natin sa UCCP pinagkaisahan sa Makati, 3 p.m. din po. Ano? So, ating pong patuloy na isama sa panalangin po na nawa ay maging mabunga po ang mga gawain po natin po dito po sa local church at sa ating pong conference. Ano po? Ganun din po, tayo ay patuloy na nakikiisa at
nakikisimpatiya po sa Cinco family sa pagpanaw po ng ating kapatid na Ronnie o Ronald Cinco. Ang ating pong kapatid na Ronnie ay anak ni Kuya Rene o Tate Rene Cinco. At ang namayapang nanay Mila. Mila Medina Cinco. So, ang ating pong iglesia ay nagdaos po ng pagsabang pasasalamat kagabi doon po sa Samson Funeral Home sa Molino, sa Bacoor. At ang kanya pong last na burol ay ngayong gabi. Actually, naka-earn na po si Ronnie. So, mamaya pong gabi, mangunguna po ay ang mga kapatiran natin sa UCCP Molino. Sapagkat doon na po nag-church si Tate Rene. So, sa pakikipag-unayan po sa ating Pastor Olive, yung pong nakatalagang magagawa doon, ay binaligid na po niya itong gawin ito para sa kanila. And bukas po ng umaga, alas 7 ng umaga, ay idadaos naman po yung final necrological rites bago dalhin sa I think sa Manila Memorial para po doon sa kanyang environment. So patuloy po natin isama sa panalangin ang ating ang Cinco family at ipinapabot po ng ating Tatay Rene ang kanyang pong pangumusta sa iglesia nito. Ganun din po ay dahil sa pong paalalahanan ang bawat kaanib ng ating lupon, ang bawat boards, starting next month po, August, magkakaroon po tayo ng mga weekly orientations. So, tatanungin na lang po natin sa group chat kung ano po ang mga oras na pwede po kayo. So, sana po ay make yourself available. Ano? At unahin po natin ang Board of Christian Education sa first Sunday of Board of Christian Educators sa first Sunday ng August. So, Madam Chair, pag-usapan po natin kung anong oras, ano, yung ating pwedeng ilahat dito. Mga kapatid, ito lang naman po ay 1 hour na orientation and review. Ano, ng ating pong ministry, ng ating duties, para po ilatag na rin natin yung ating mga susunod pang mga gawain at least in a quarterly basis. Okay po? So, sa second Sunday po, please take note na lang mga kapatid, ano, ang ating Board of Elders. Okay? So, first Sunday po, Board of Christian Educators. Second Sunday is Board of Elders. Third Sunday po, ang ating Board of Deacons. Okay? And then sa fourth Sunday po, ang ating Board of Trustees. Okay? So, ano po yung una? Board of Christian Educators, Board of Elders, Board of Deacons, and Board of Trustees. Please take note po sa ating mga schedule for next month. No? Para magkaroon po tayo ng malinaw na pagre-review at orientation sa ating po mga duties and responsibilities. Ano po? So, ganun din po, sama mo natin sa panalangin pa rin ating mga kapatid po na nakakaranas ng karamdaman at mga dumanas, pinagaling po ng ating Panginoon. Kasama po dyan ang ating kapatid na Jazz Apali na nung kamakailan lang po ay na-confine dyan po sa Capitol Medical Center sa Quezon City. At I hope kapatid na Jazz ay nasa maayos ka na pong kalagayan. Ganun din po, ang tuloy-tuloy na paglakas at pagaling ng ating kapatid na Vitas. Pardo, no? Kailan lang din po ay na-operahan po siya. At ang ating kapatid na Ana naman po ay nakaset na kanyang operation din this coming August. No? So, patuloy natin sasama rin sa ating mga pananalig. Okay po, ang ating palang Pastor Al Centurias ay napapapati po ng kanyang invitasyon sa kanyang birthday celebration doon sa Paralan sa Tansa. No? Paulit-ulit niya mong iniimbitahan po ang ating church. So, kung wala man po makapunta sa atin, sa pangalan po ng ating iglesia ay pupunta po ang inyong likod mamaya no? After service doon sa Tansa.
upang bumati po sa kanya. Okay, at nagagalak po tayo makapili mo yung ating kapatid na isa, ano? At ang kanyang guwapong anak. Ha? Talaga naman. Hindi ko na makilala. Kayo naman ang mana. Siyempre, sa nanay nila. Okay. So, naalala ko tuloy si Papa Mana. Okay. So, meron pa ba tayong ilang pang mga karagdagan pang pabalita? So, this coming Sunday, this coming Wednesday, dito pa po tayo, no? Then, next Wednesday sa inyo. Okay, so, Michael, nasa si Ate, hindi mo kasama? Okay. Okay, so dumating na rin po yung kabiyak ng ating kapatid na may kasalamat sa Panginoon, no? At I hope okay na po si Eden. Okay, sino po na dito nga? Si Ate Bing, ha? Salamat po sa Panginoon. Kumusta na po si Junel? Okay naman. Okay po. Sige, may karagdagan pa po tayo mga pabalita. Ang ating po kapatid na Lloyd ay nagpapaprayer request din sa narin po kanyang pagkaroon ngayon, no? Sa kanyang lumbar naman. Okay po, meron po ba tayong karagdagan pa? Kung wala na po, tayo po lahat ay tumayo sa pagbasa ng ating po mga banal na kasulatan. At ang unang po natin pagbasa ay mula po sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang ipinakita sa akin ng Panginoon Diyos. Nakita ko isang basket na may mga hinog na prutas. Tinanong niya ako, Amos, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, isang basket po ng mga hinog na prutas. Sinabi sa akin ng Panginoon, dumating na ang katapusan ng mga mamamayan kong Israelita. Hindi ko na sila kaawaan. Sa araw na iyon, ang masasayang awitan sa templo ay magiging iyakan dahil kakalap ng patay kahit saan at wala nang maririnig na ingay. Ako, ang Panginoon Diyos, ang nagsasabi nito, makinig kayo, kayong mga nanggigipit sa mga mahihirap at nagtatangkang lipulin sila. Init na kayong matapos ang pista ng pagsisimula ng buwan o araw ng pamamahinga para makapagbenta na kayo ng mga inaaning butil at makapandayat sa mga mamumili sa pamamagitan ng inyong madayang timbangan at pantakal ng trigo. Nagmamadali kayo makapagbenta ng mga butil na hinaluan ng iba para makabili kayo ng taong totha na pinagbibiling alitin dahil hindi siya makabayad ng kanyang utang. Kahit ang utang niya ay kasing halaga lamang ng sampares ng sandalyas. Kaya sumpa ang Panginoon, ang Diyos na pinagmamalaki ng mga lahi ni Jacob, hindi ko makakalimutan ng lahat ng kasamaan na ginawa nito. Dahil dito, palilindulin ko ang inyong lupain at mag-iiyakan kayo. Yayanagin mo ng gusto ang inyong lupain na tulad ng ilog na tumataas kapag may baha at bumababa tulad ng ilog ng Nilo sa Egypto. Sa araw na iyon, palulubugin ko ang araw sa katanghaliang tapat, kaya didilim ang buong lupain kahit araw pa. Ako ang Panginoon Diyos, ang nagsasabi nito, gagawin kong iiyakan ang kasayahan ng inyong pista at ang inyong pag-aawitan ay magiging panagbuhay. Pagdadampin ko kayo ng sako at inutusan ng pakalbo para ipakita ang inyong pagdadalang hati, katulad ng mga magulang na umiiyak sa pagkamatay ng kanilang isa-isang anak. Pero magiging mas masakit pa ang huling parusa. Sinabi pa ng Panginoon Diyos, darating ang araw na pagdadalang ko ng tagutom ang inyong lupain, pero hindi ito pagkagutom sa pagkain o pagkauhaw sa tubig, kundi pagkagutom ang pagkauhaw sa inyong salita. Pagod na kayo sa paghahanap ng mga tao makapagpapahalag sa inyo ng aking salita, pero hindi niyo matatagpuan kahit saan kayo pumunta. Naman sa sagutan pagbasa, Panginoon, sino ang maaaring tumira sa iyong templo? Sino ang dapat na tumira sa iyong banal na mundo?
Tinakwil ang mga taong sobrang sama, ngunit pinararangalan ang mga taong may takot sa Diyos. Tinutupad ang kanyang pinangako kahit na mahirap doon. Hindi nagpapatubo sa kanyang mga pautang at hindi tumatanda ng suhol upang sa taong wala kasalanan. Ang taong gumagawa ng ganito ay hindi magkabilang kailanman. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay Lucas sa Kabanatang 10, versikulo 38 hanggang 42. The Gospel of Luke, chapter 10, verses 38 to 42. Nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at tumating sila sa isang nayon. May isang babae roon ng pangalan ay Marta. Maluwag niya tinanggap si Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo niya. Pero si Marta ay abala-abala sa paghahanda niya. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, bakit wala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at hinahayaan ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay sa abala ka sa maraming bagay. Ngunit isang bagay lang ang kailangan. At ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at wala makakakuha nito sa kanya. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Where the days when Mary lay born, loving others, serving well. Where there times when Martha Savior, stories Jesus loved to tell. May they worship, pray and study, may they serve you well today. All are given on the journey
Pray po ang Diyos sa mensahe natin kung tinanggap sa umagang ito sa pamamagitan ng awit. Alam niyo, minsan, hindi naman minsan madalas, ang musika at ang awitin ay pangalan ng ating Panginoon upang tanggapin na natin ang mabuting balita. Yan po ang power ng music. At talagang without music, walang buhay. Nagpapasalamat po tayo sa ating Panginoon sa panibagong buhay na inilagdag po sa inyong lingkod. Actually, hindi ko na-mention pala ito nung last Sunday, no? 46 na po ang inyong lingkod. At mabilis ang panahon, ano? Kumbaga, parang kailan lang. At alam niyo, sa panibagong taon na dinaragdag ng ating Panginoon, lagi mo natin binabalikan yung kanyang kabutihan at katapatan. At pag tinignan niyo po ang buhay sa ganong perspektiba, meron pang rason para tayo po ay magpatuloy. Noong nakaraang Biyernes po ng gabi hanggang Sabado ng umaga, ay in fact hanggang gabi hindi ho masyadong nakatulog ang inyong lingkod. Sapagkat inatabayan ko po ang level ng aming ilog, yung malapit po sa amin. At kung inyo pong maalala, 2 beses na po kaming binaha. Ang una po ay 3 years ago, at ang dalawa po ay last year lang. At sa tuwing umuulan po at may mga ganitong habagat, sa halip na ang tendency po natin ay matulog at magpahinga, hindi po ganun ang aking reaksyon. Sapagkat meron na po akong trauma. Ang inigaw hanggang ngayon, pag lumalakas po yung ulan, hindi na po ako mapalagay. Pero isang bagay po na tinuturo sa atin ng Panginoon ay ang magtiwala sa Kanya at ibigay ang ating kinabukasan. So umaga po ito ay ating binasa ang ating talata mula po sa Ebanghelyo ni Lucas. At nagpapatungkol po ito sa isa sa mga dakilang ministeryo ng ating Panginoon. Ang ministeryo po ng pagpapahayag o ministry of preaching. Kung ating pong babalikan, meron pong 3 uri ng ministeryo tinutukan ng ating Panginoon. Yung ministeryo po ng pagtuturo, kasi sabi nila natin po, the ministry of teaching. Yung ministeryo po ng pagpapahayag at ang ministeryo ng pagpapagaling o healing. So, teaching, preaching, and healing. Diyan po umikot ang ikama po ibuod ng ministeryo ng ating Panginoon sa Kristo. By the way, nakita ko po si Ate Neri, belated happy birthday pala natin. Siyempre po yung mga July, si Malu, sino po yung mga July dito? Anyway, si Jai, si Pastor Bob. Yan. Anyway, bigla na sumabi sa isip ko. O balik ko tayo. So, ang ating pong Panginoong Jesus ay nagbigay doon sa kanyang ministeryo at gawain sa 3 aspeto. At bahagi po ng kanyang ministeryo ang ministeryo ng pagdadalaw. At sa atin din po bilang sa iglesia, napakahalaga ng ministeryo ng pagdadalaw. Sapagkat ating pong napapadama, unang-una ang pagpapahalaga sa ating mga kapatiran. Lalo higit sa mga nakaranas po ng matinding hamon ng buhay. Personal man ito, sa pamilya, o kaya po ay sa pangkalusugan. Or even spiritual challenges. At mukhang kinakailangan po nating dalawin din ng ilan sa ating mga kapatid na matagal na po natin hindi nakakasama dito. In fact, may plano na po dyan ng ating mga elder. Ano po? Kung kaya, ang ating Panginoong Jesus ay nasa isang panahon na kanyang dinalaw po ang kanyang mga tagasunod. At isa sa mga pinakamalalapit na pamilya, ang sambahayan po ni Maria at ni Martha.
Ngayon, sa isang pagkakataon ay dumating ang ating Panginoong Sus kasama ang kanyang mga alagad mula po sa mahabang paglalakbay. Yung kanya po nga naging ministry. No? At siya ay tumungo po sa tahanan at sa bahayan ng Maria at Marta. At sabi po sa ating talata ay ganito, malugod siyang tinanggap o malugod niyang tinanggap si Jesus sa kanyang tahanan. So meron po tinatawag na welcoming spirit ang ating pong makikita dito sa pamamagitan po ng dalawang magkapatid dito. Alam niyo po, ang mga Pilipino ay likas na mainit tumanggap sa mga panahon at sa mga bisita. Tayo po ay nagagalak kapag dinadala po tayo. Pero ilan din po mga Pilipino na ayaw siyang tagalawin. Ano? Kinakailangan meron pa muna appointment. Pero ilan na naman po yun. Walo po sa 10 mga Pilipino, kahit wala kang pasabi o paabiso, pwede kang pumunta. Especially dyan po sa probinsya. No? Napaka-welcoming ng ating pong mga kapatiran. At ang karanasan po ng inyong likod sa mga ginagawa ko nating pagdadalaw, ay titiyak po natin talaga na yung ating dadalawin ay naroon. Sapagkat nakaranas po ng inyong likod na nagtakda po tayo ng pagdadalaw, eh wala po kami inabutan. At meron pa akong pagkakataon mga kapatid na tinaguan po ko ng miyembro. Ano? Kasama po yung ating elder. Alam namin kasi narinig namin yung boses niya. Oo, sabi ko nga, dapat hindi namin yung boses niya. Narinig na rin namin. Kasi sabi ko, pastor, wala ako. May matibang purpose po ang pagdalaw sa ating mga kapatiran. At malinaw na ang ating pong Panginoong Yesus ay merong pakay at kaluning. Pero para sa atin po, ang pagdalaw ng ating Panginoon ay upang makasumpong ng kapahingahan. At ipinakita ni Maria at Marta ng kanilang tahanan ay kanlungan ng pagpapahinga at kanlungan na tinatawag po natin kapanatagan. Sa ating lingkod talata ay ating makikita ang tinatawag din nating mainit na pagtanggap ni Maria at Marta, hindi lamang sa ating Panginoong Yesus, kundi sa mga taong nangangailangan ng kapahingaan. Alam niyo po ngayon mga kapatid, sa totoo lang, ang unang nais ng tao kapag siya ay napapagod ay magkaroon, of course, ng physical na rest. Pangalawa po dyan yung tinatawag natin mga recreation. At para sa karamihan, ito po ay nakikita sa mga malls. Ano? Kailangan mamasyal at pumunta po sa iba't ibang mga tourist spot. Pero unang bagay po na itinapakita ng ating Panginoong Yesus sa ating talata, na bagaman siya ang source of strength, kailangan din po niya ng lakas sa kanyang mga tagasunod. Yung inspirasyon po ng ating Panginoong Yesus ay hindi magkakaroon ng bunga kung hindi dahil sa kanyang mga tagasunod. Ganon din sa ating pong iglesia. Ang ating pong mga manggagawa ay napapagod din naman. Kayo rin po ay napapagod din naman. Kung kaya, itinuturo po sa atin ang diwa ng pagpapalakasan. Alam niyo, pag sinabi mo natin nagpapalakasan tayo mga kapatid, nag-aalala yan. Ano? Hindi sa lahat ng pagkakataon malakas po tayo eh. Hindi sa lahat ng pagkakataon tayo po ay nakakaranas ng smooth na buhay. At dyan po papasok ang diwa ng pagkakapatirang Kristiyan. Na tayo lahat ay sumasalo at umaalalay sa ating mga kapatid na nangangailangan. Hindi lamang sa aspetong pinansyal, kundi ganun din sa mga dipit na sitwasyon
at mga mapanghamong kalagayan. Sumunod po mga kapatid, nakita natin dito ang konsepto ng pagkakaiba ng tahanan at ng bahay. Pag sinabi mo natin bahay, ito po yung struktura. Pag sinabi mo natin tahanan, ito yung kalagayan. Alam niyo po, marami tayong mga kababayan ang sala o di kaya naman ay hindi umaayon sa pamantayan ng standard na bahay. O sinabi natin standard na bahay, unang-una kompleto. Meron kang kompletong appliances. Merong maayos na interior design. Of course, furniture. At iba pang mga pamantayan sa mundo dito. Pero nakita po natin mga kapatid na ang ating Panginoon Jesus ay hindi tumitingin sa paglabas na kalagayan ng kanyang minadalaw o binibisita, kundi kung ano ang intensyon ng tumatanggap sa kanya. Marami po sa atin ang nagre-reject sa ating Panginoon Jesus. Lalo kumakatok ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Subalit ang kalikasan po ng tao na tayo ay laging tumatanggi sa Kanya. Kung kaya ang ikalawang mensahe na ating pong nais bigyan ng pansin sa umagang ito ay ang patuloy na pagtanggap sa ating Panginoon Kristo sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Paano ba natin siya patutuloyin sa ating mga puso? Paano ba natin siya patutuloyin sa buhay ng ating iglesia at maging sa buhay ng ating bansa? Ngayon, kung ang tao po ay nilikas na lagi po tayong tumatanggi at tumatalikod sa kalooban ng Diyos, ito na po ang tamang panahon upang ating muling balikan ang kwentong ito, na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay malugod na tinanggap ng mga magkapatid ng Maria at Marta at hinayaang makapasok sa kanilang buhay. Ngayon, nakita rin po natin mga kapatid ng ating Panginoong Kristo ay nagbibigay po ng imbitasyon sa bawat isa. Isa po rin po ng imbitasyon na makapagbibigay sa atin ng direksyon, ng kahulugan at ng kabuluhan. Tayo po, usually sa mga birthday parties, no? Yung konsepto po sa syudad, kailangan meron ka munang invitasyon bago ka pumunta. Tama po? Kasi bilang yung pagkain, bilang yung bisita. Tapos depende rin yan kung anong level mo. Pag medyo big time ka, invited ka. Pero pag medyo small time ka lang, parang hindi ka invitado, no? Malayo po sa konsepto at kultura ng probinsya. Ang probinsya po kasi mga kapatid, welcome ang lahat. Pumunta ka man dyan, invitado o hindi, okay lang yun. Mas masaya pa sila pag nandiyan ka. So, ganun din daw po sa buhay ng ating Panginoon Kristo. Tayo po ay invited guest ng Panginoon. At espesyal po ang bawat isa sa atin sa harap ng ating Panginoon. At patuloy niya po tayong inaanyayahan sa tuwina. Ang challenge lang po ay kung paano natin siyang patutuloyin sa ating mga buhay. Pangwakas mga kapatid, gawin nating tahanan ang bayan at sambahayan ng Diyos. Sabi po sa isang Spanish saying, ano nga ba yun? Your house is my house. Naalala niyo po yan? Yan, o nga. Ayan, tingnan na ulit. My house is your house. Mi casa es su casa. O kaya, mi casa es tu casa. Tama ba? Ayan. My house is your house. Ang bahay ko ay bahay mo. Ganun din po sa ating iglesia.
ang bahay ng ating Panginoon ay bahay mo rin. Bahay ng bawat isa sa atin. At welcome po ang lahat sa iglesia nito sa bahay ng Panginoon. Lalo tigit ang mga nauuhaw at nagugutom sa Kanya. Kaya meron po tayong ministry sa mga estranghero. Alam niyo po ba mga kapatid, minsan nagbabalat kayo ang ating Panginoon sa mga tao na hindi mo natin kilala? Sa aklat po ng Genesis, na-encounter po ni ang mga Abraham ang 3 tao. Estranghero sila. Subalit tinanggap niya sa kanyang tahanan, pinakain. Hindi niya alam, yun pala ang Diyos na nagkatawang tao lang. So bilang isang iglesia mga kapatid, magkaroon po tayo ng mainit na pagtanggap sa ating kapwa. Regardless na kanya kung estado sa buhay. Sa pamagas po, gusto kong ikwento itong, lagi kong kinukwento ito, no? Ang Bible study po natin. Doon po sa Upland Cavite, meron po tayong isang iglesia lokal doon na nagdiwang ng anibersaryo. Panahon po ng buwan ng Agosto, kaya napaka-lakas ng ulan. So dumating yung mga miyembro, at habang nasa Sunday school po sila, ay mayroong isang matandang babae na pumasok at ang itsura po niya ay basang-basa, nakabota at putik-putik po ang kanyang bota dahil po sa lakas ng ulan. So lumapit po yung isang miyembro. Sabi po niya, sino ba kayo? Ano ho ang inyong takay? Kasi nasabi na po pala yung mga miyembro natin doon na kapag may pupunta sa church, humihingi ng tulong. So sabi ng iba, nandito na naman yung, siguro nahihingi na naman ng tulong dito. No? Sabi po ng miyembro, magkano po ba kailangan ninyo? Ganun na rin naman eh. Ang sinabi. So hindi daw po nasasalita yung babae. At sabi niya, pwede ko ba ako makigamit ng inyong banyo, ng inyong sila? Yung isang miyembro daw, nag-iisip na, bakit kaya gusto gumamit pa nito na siya? Manghihingi na nga ng tulong, makikisira pa. So, sabi ng isang miyembro, pabayaan mo na, pagamitin mo na siya. So, paglabas po ng babae, nagpalit na po siya ng damit. Nagulat po yung ilang mga miyembro, sabi nila, yan yung ating speaker. Yung sinasabi po natin si Pastora Maria Ikan. Ano kaya ang Pastor Maria Ikan? Napagabay na yan. Si Pastor Ikan po mga kapatid ay isang misyonaryo at evangelista. Siya po ang nagtaguyod ng ilang mga iglesia lokal natin sa Magallanes at Maragondon. Na kung saan ang ginagamit po niyang pamamaraan ng sakaya ng transportasyon ay kabayo. Siya po ang mga pioneer ng churches po natin sa Upland, Cavite. Gulat na gulat yung mga miyembro, yung pala ang ating guest speaker. At napahiya sila. At natutunan po nila sa tatlong yun na hindi po natin dapat ika nga po ay bigyan ng pagkakaiba ang sino man tao na dumarating sa atin o na-encounter po natin. Sapagkat tayo pong lahat ay patay-patay sa harap ng Panginoon. At mahal po tayo ng Diyos. So dapat po natin ito ibigay na pantay at nararapat sa kapwa po natin. Lalo higit sa mga estranghero. Dahil we'll never know na kaya ng Panginoon sinusubukan lang pala tayo. So mga kapatid, ang tahanan ng Diyos ay para sa lahat. Ang iglesia nito ay para sa lahat. Lalo higit sa mga makasalanan. Tandaan po yan mga kapatid. Sabi ng iba, ay ayoko na magsimba. Kasi feeling ko na eliminate ako dahil makasalanan ako eh. Hindi po. Dahil ang iglesia po ng Panginoon ay itinatag para sa mga makasalanan.
sapagkat nais po niya tanggapin ng bawat isa sa atin ang darap ng kaligtasan. Sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa pagkakaloob sa ating paghahandog, alalahanin ninyo sa pamamagitan niya, nilalang ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. Maging mga tulong kung mga pagkakaroon. Maging mga tulong kung mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Tunay na ang ating mga buhay at pinatangkilik ay galing sa Diyos. Kaya naman, tubunin natin ng may kagalakan ang kagandahan ko nito sa pamamagitan ng pagkakaloob ng ating mga kaloob na alay, mga pangako at kasama. Pagkusun sa mga pangako at alay, pangako at kasama. Dahil kami dahil kami patuloy na titiwala sa iyong hindi katapos na pagkaina at pagmamahal sa amin. Dinala namin at itinataaloob ngayon ang aming mga kaloob. Maging ang aming kasalanan ilatuon sa lahat ng iyong diwa sa aming mga buhay. Sa nakalipas at gagawin pa sa kasalukuyan at sa darating namin kami kahanda na sakluluhan kami at pagpalain iligtas sa aming inaasahan. Salamat po sa inyong pagpapala sa amin sa pangalan ni Jesus. Sa
Nagpapasalamat po kami o aming Panginoon sa panibagong buhay at lakas na pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa maayos na panahon, upang kami ay makarating ng ligtas sa inyong banal na tahanan. Panginoon, aming po ipinapanalangin ang aming mga kababayan na nasa lanta at naapektuhan ng nakaraang bagyo at ng habagat. Sa aming mga kapatid, hanggang sa ngayon ay walang matuluyan dahil nasira po ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga bahay. Ganun din, sa iba pa naming mga kababayan o Diyos, na patuloy po nakakaranas ng iba't ibang forma ng hamon. Amin din, Panginoon, na inaalala ang 5 family na sa ngayon po ay makakaranas ng kalungkutan sa pagpanaw ng aming kapatid na Ronnie. Ang Panginoon, kaaliwan, Panginoon, at kapayapaan ng patuloy na manahal sa kanilang tahanan. At patuloy ko pong dinadalangin o Diyos ang aming kapatid na Isa. Sa kanyang patuloy na pagharap sa buhay, hindi po siyang samahan. Gabayan, bigyan ng katatagan ng karunungan mula sa inyo at ng inspirasyon mula sa inyo. Kasama ko ang kanyang anak at sa kanilang buong sambahayan ng Diyos, sa sambahayan ng West Aquila, ay aming din pinatasan yung pangalan sa mga oras na ito. Ganun din, ikuwi po ng inyong mapagpalang kamay ang aming mga kapatid na nakaranas ng karamdaman at hamong pangkalusugan sa nakalipas na panahon. Kasama ang aming kapatid na Jazz, ang aming kapatid na Ditas, ang aming kapatid na Hana. At sa iba pa namin mga kapatiran na patuloy po nakakaranas ng aming pangkalusugan. Sa aming kapatid na Joey, sa aming kapatid na Loida, at sa iba pang narito, Panginoon, tanggapin, ginawa, at ang bawat isa sa amin, ang kagalingan at kalakasan na mumula sa inyo, ang aming Panginoon. O aming Panginoon, tinuro niyo rin po sa amin ang kaisipan at konsepto ng isang tahanan, ng isang pamilya. At kami, O Diyos, ay magkakapatid sa inyong pangalan. Tinawag niyo po kami upang magpanalangin sa isa't isa, upang mag-alalayan sa isa't isa, upang unawain ang aming mga kalakasan, maging ang aming mga kahinaan. Tunay nga, O Diyos, na walang ganap at perfectong iglesia, sapagkat ang bawat isa sa amin ay mga makasalanan. Subalit dahil sa inyong habag at biyaya, Panginoon, patuloy niyo po kami pinagubuklod at pinasasama. At sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan kami at instrumento ng inyong mabuting balita ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na lagi niyong ibinibigay sa amin. Na bagaman di po kami karapat-dapat sa inyong harapan, binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na maging daluyan ng pag-ibig na mula sa inyo. Panginoon, sa umagang ito at sa mga oras nito, aming patuloy kong itinatalaga ang bawat isa at ipinapanalangin na naway maging mabunga ang gawa ng ministeryo ng iglesia nito. Mula ngayon sa masusunod na panahon ng aming buhay. Panginoon, amin din pong ipinapanalangin ang aming mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang karaman sa likod nito. Sa aming kapatid na Elisa, sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa kanya o aming Panginoon, ay patuloy namin kinikilala na ito ay mula sa inyo. Pagpalain ito ang kanyang buong sambahayan sa kanyang mga anak. At sa aming Kuya Eli, ay amin din dinadalangin o aming Panginoon sa buong sambahayan ng Retanya. Lalo tigit sa kanyang pong mga biyanan na naroon po sa Batangas. Patuloy po namin silang ipinapanalangin o aming Panginoon. Aming Diyos, kami po'y nagagalak na muling makasama muli ang iba pa namin mga kapatiran. At aming pong ipinapanalangin at inaalala ang aming mga kapatid na matagal na namin hindi nakakasama sa gawain ng pagsamba.
Nawa Panginoon, sa inyong kalooban ay patuloy namin silang makasalamuhan. Panginoon, sa buong linggo na aming pong kakarating, aming pong pinagkakatiwala sa inyong lahat. Aming dinadalangin ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kayo nawa Panginoon ang magdulot upang ang bawat isa sa amin laging magtiwala sa inyo. Na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan, na kailanman ay hindi nyo kami iiwan. At sabi po sa mga paghihiwalay mo aming Panginoon, samahan niyo po kami at patuloy na pagpupuri sa diwa ng pag-ibig at pag-ibig. Ito po ang aming pagsama po na namin na may pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Humayo kayo ngayon upang paglingkuran ng Diyos ng may pag-ibig. Maging handa na tanggapin na may lugod ang inyong kapwa at ibahagi sa kanila pagmamahal na natanggap natin sa Panginoong Jesucristo. Magbukas ng tahanan at kapag sa mga hindi inaasahang panahon. Sa mga panahon na nararamdaman ninyo ang pagod at pagkabigo, mamahinga sa presensya ng Panginoon at pakinggan ng kanyang tinig. Tuwa ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Anak at Espiritu Santong sumainyo, manatili sa inyo at sumainyo, mula ngayon at sa darating na panahon. Amen.